Good day mga kasaging. Yung araw po yung gagawin po natin ngayon ay tawag dun, mag-weeding na naman tayo. Kasi may mga area po dito, marami na naman mga damo-damo. Kita nyo po yan. So hindi po pwedeng kabayaan lang yan. Kasi pag dumami na yan, tumapal na ko, mahirap na. So gagamit tayo asarol para ano po yan, matawag dun, mabawasan man lang yan bago po mag summer. Kasi pag medyo matangkad na yung mga saging natin, medyo hindi na rin masyadong makakatubo yung maraming mga damo yan. Kasi doon yung area po kasi medyo maliliit pa. Hindi po gaya dito sa mga malalaki. Pag malalaki na, siguro medyo masakit na yung dahon sa taas. Yung mga damo sa ilalim ay medyo kontrolado na rin kasi hindi po sila makakalabas basta-basta sa sikat ng araw. So yung area doon sa kabila, yung pinakita natin, ano tayo doon, magwi-weeding po tayo doon. O, gaya po dito. Kasi ang liit pa noon, matama na ng banchitap. Rehab na ito. Replant ito. Yan po dito. Marami na. May mga damo-damo na. So, dahil masakit yung sinag ng araw ngayon, asarol gagamitin natin dito sa area na dating palaging may tubig. Yung isa pang plano natin, rehab natin yung kanal. Nag-umpisa nga po ako doon. Rehab yung kanal. Laliman talaga yan. Para pagdating na naman ng tag-ulan, tag-tubig, diretso makakalabas yung tubig, hindi na mamamatay. No? Nakita nyo po, ang liliit nila. Akala ko nga mauubos, mamamatay po itong area na ito dito. Habang dito sa right niya ay ang tatangkad na sila, ang liliit pa. Hindi po sila lumaki dahil sa stress po sa tubig. So yung nakita natin solusyon, re-rehab talaga yung kanal, laliman po talaga. Kasi pag tag-ulan po ay dito hindi basta-basta makakalabas yung tubig. So yan yung magiging plano dyan. Pero unahin muna natin yung damo. Kasi padami na ng damo. Yung kanal kasi pwedeng susunod na yan. Kasi medyo kulang na tayo sa ulan ngayon, mga langga. So yung gagawin natin ay weeding time, asarol gamitin natin. At saka ito time lapse ko na lang para po hindi po shadow boring yung ating paggawa niyan mga ka-agri. So yun po, minsan na rin tayong gumamit ng pala. Tsaka yung maliliit na mga farm ano po natin, equipment. Pero napansin ko po mas mabilis po ganitong asarol yung gagamitin ko. Kasi hindi masyadong masakit sa katawan, lalo na po sa bewang at saka sa likod. Yun. So nakagawian ko na rin dahil wala po tayong karenting pambayad pa sa mga mag-labor po nito, kaya mano-mano na lang po natin. Solo-solo po tayong gumagawa po niyan sa ating farm. Sana someday magkakaroon po tayo ng mga expansion nito at saka may pambayad na po tayo sa ating mga laborer para makatulong naman sa iba. Pero sa ngayon po kasi kulang tayo ng budget, kaya wala po tayong magagawa. Talagang tiisin natin to. Kahit paman kailan, ganito na. So yun, sa pagsasaka kasi ano talaga tiis-tiis talaga sakripisyo po talaga mga ka-agri. Kasi ito na yung namulatan nating kabuhayan mulat sa poor pa man. So kahit na nakapag-college na rin tayo, bumalik tayo ng farming, talagang kahit ganito lang katindi yung paghihirap natin dito, talaga namang enjoy na pa rin natin yung mga paggawa sa bundok. Enjoy lang talaga. Maski pa paano po sa awa ng Panginoon nakakatulong naman sa ating pamilya. Hindi naman tayo ginugutom pa naman, maski pa paano po. So yun, hindi naman kasi maganda pag palagi tayong herbicide sa ating mga pananim. So dito minsan may nagtanong sa akin kung gumagamit ba ako ng herbicide. Yes, sabi ko, pag hindi ko na kaya talaga, ginagamitan ko talaga, pero at least once a year. Pag pang twice na, talagang gagamit tayo ng organic herbicide na ginawa na rin natin talaga dati. Yung components ng asin, ng joy, at saka ng suka. Ilang bisis tayong tinanong ng mga kaibigan natin dyan tungkol dyan sa technology na po yan. At marami na rin tayong natutulungan, kaya pag gusto niyong gumamit po ng organic approach na herbicide, hindi naman po siya talaga purely organic kasi gumagamit tayo ng sticker na joy at saka suka at asin. Yun po organic approach. Pero pag joy po pero
kinukonsider na rin po kasi nating organic, kahit na hindi naman pure organic, kasi nga yung chemical na sa Joy po kasi, hindi po tayo nag-i-endorse ng Joy yung tawag doon, yung ginagamit natin sa paghugas ng pinggan, hindi ganun po yung kalakas na makakasira ng kalikasan. Pwede naman po gumamit ng ibang alternative doon aside sa Joy. Basta pwede po nating magiging sticker sa ating homemade DIY na herbicide. Yun po. Kahit anong dishwashing liquid, pwede po yun. Or soap liquid, pwede po siya maging stickers. Basta liquid soap, yun po. Yung pwede po talaga magagamit dun sa ating ginawa nating experiment na organic or DIY na herbicide po nang ginagamit po natin sa atin na pagtatanim. Kahit anong tanim, huwag lang tamaan. Kasi yung asin po kasi, non-selective po kasi yung acid na nasa asin at sa suka. Kahit palay, pag tamaan masyado, hindi naman mamatay, pero may effect pa rin po kasi mga ka-agri. So ito, asarol muna tayo ngayong araw mga ka-agri. Mano na lang talaga muna tayo ngayon. So yun mga ka-agri, nakaabot lang tayo hanggang dyan. Mula dun kanina sa first area na part. Pero hindi na natin kayanin yung sikat ng araw. Grabe, napakainit na po. So at least ay may nagawa talaga tayo ngayong araw sa pag-wedding po dito dito sa pinakamahinang area niya. Kaya tingnan niyo, maliliit na po siya. Dito yung talaga yung line na pinakamahina dahil po sa masyado siyang na-stress ng tubig sa buong rainy season. Pero pasalamat po ako, medyo naka-recover na po siya tumubo na po siya, even though yung iba po ay namatay po talaga at nag-replant po tayo. So itong dalawang line, hindi po natin naubos lahat hanggang sa dulo doon kasi masyado lang mainit at saka doon ay medyo maputik pa talaga. Pero ito dito, yan po, itong mga natutumba na mga mga shrubs dito, herbs, mamamatay na lang yan ng kusa kasi nga na-uproot na po yan. So mamayang hapon siguradong dried na yan, wala na tayong makikita mga green dito, malalanta na po yan sila lahat mga ka-agri. Yung may mga iba dito hindi natin natamaan, especially po yun malapit sa kanal, kasi magre-rehab na rin ako ng kanal dito. Kaya po nito makukuha rin naman ito ng pala pag nakalampas na ito yung pagkakanal natin dito ng bago, para po next season ng rainy times ay talagang dire-diretso na yung tubig doon po talaga sa maliit na sapa dyan sa ilalim. Di paano, ito pa lang mga 2 dipa, 3 dipa pa lang yung nagawa natin itong pagre-rehab na ito na medyo malalim na. Kahit ganito na lang lahat hanggang doon sa dulo, ay next year makikita natin hindi na ito sila magiging stressful dahil sa sobrang tubig, kasi nga may malalim ng drainage. Yun mga kagi, grabe, 9 in the morning pa lang pero yung tama na yun ng sikat ng araw, talagang masakit na sa katawan. Yun bang parang hindi na vitamin D. So sandali lagi kung ito yung karol ko. So medyo nagtatago na tayo. Buti na lang may mga parts nandito na matataas, matatangkad na talaga, kaya po nito pwede tayong magtago sa ilalim ng puno niya sa mga sobrang tama ng sikat ng araw. At dito kasi hindi masyadong makapal yung damo, gaya po doon sa gilid kanina. Ito po mga ka-agri, pag ganito lang kadami yung mga damo-damo dito, hindi po naman ganoon ka-essential na makuha lahat yan. Kasi nga po papunta na po tayo ng summertime, pwede na natin siyang matawag na cover crop. Pero dahil doon nga kasi sa kabila kanina yung mga maliliit, dahil mahina pa yung mga puno dyan, talagang mabilis kakapal yung damo dyan. Pag hindi pinatay mo na yan, iwiwiding mo na yan, kasi yung pasok ng sinag ng araw masyado pang malakas, at pag umulan mabilis pong lalaki yung mga damo doon, mga shrubs doon, mga herbs doon. So kaya kailangang maubos-ubos sa munang ma-weeding doon. Hindi po kaya dito, pag ito medyo makapal-kapal na rin yung sa mga canal area, siguro nito someday wag na muna natin kukunin, dito na lang siguro sa palibot ng puno, magra-round wedding na lang
Kasi nga po, yun na nga yung mga remaining na mga damo-damo magiging cover crop. Ano ba yung cover crop? Yun po yung ginagamit natin na term para po hindi mabilis ma-dried up yung lupa, lalo na po dito sa kanal. Kasi pag ganitong mayroong mga plat yung mga moisture po na natitira ang dyan pa sa ilalim ng kanal. So abot na rin din ng ng roots ng ating tanim. So at least may sisip-sipin pa silang tubig pagdating talaga ng matinding sikat na ng araw. Pero siyempre, mga malalapit sa puno, mga ganito po, yan. Pull out lang natin. At least hindi masyadong sagabal at saka hindi masyadong madumi tingnan sa puno ng ating mga sagingan dito. So yun o mga kaibigan, yung ginawa natin ngayong araw ay nag-wedding po tayo. Nag-asarol po tayo dyan sa pinaka last na 2 lanes dyan sa taas. Dahil sa makapal masyado yung damo dyan. Baka bukas pagkayanin pa natin o mamayang hapon pagkaya ng strength natin, hindi masyadong mainit yung sikat ng araw, dugtungan po natin yung trabaho dyan para bukas medyo okay na sila tingnan. Doon kasi sa dulo, swamp area pa talaga doon, talagang maputik pa doon kahit sa taas. So yun yung medyo mahirap ng asarol, pagdaanan ng asarol. Pwede na rin siguro manong bunot. Tingnan natin what will happen on the next day. So ito na po itsura ng ating sagingay ngayon, mga kaagi. Binibideo natin lahat, hindi lang yung mga magaganda, pati pangit, para makita nyo lahat. Kaya po nito, replant lang po ito. Ito kasi dati may tama ng bunch top. Pinatay na natin, i-rededicate na natin. Dito sa ilalim, ito yung second area natin dito, ganyan na po sila kalaki. At doon sa ilalim, pang third area, may nakikita pa tayo ditong dapat ma-replant or ma-replace. Sana ba yung isang puno dito na may tama na naman ng bunch top, pag nakita talaga, i-eradicate talaga at replant as early as we could, habang may pa konti-kunting ulan pa ngayong December na po. So Merry Christmas everyone na po mga ka-agri. Maraming salamat po. Sana hindi po yung nagsasawa sa kakapanood ng ating video dito sa ating munting taniman ng Rakatan. Maraming salamat. This is your friend once again, Agritechnics TV po. Bye bye na po. Ingat-ingat. God bless us all. Enjoy our December season ngayong taon.